ako sa ka-story. In fact, true story siya. Year 2018 na ay iabot niya super typhoon sa Pilipinas. Iabot ang super typhoon. Pero sa kuha na to sa Luzon. Kaya atong bagyong umpong. Kaya nayo sa ka-church, nga naa siya sa kanang rural area ba? Bukid. Nga naigo sila o katong nga bagyo. So, hubag nila ang simbahan, ang mga balay sa membro, totally damaged, pati ilang mga panginabuyan, damage ko sa bagyo niya. Na sila yung nadunggan po niya ang doon nila nga simbahan, naigo po upuan, same ra po sitwasyon. In fact, mas grabe pa yun. So, ang ilang gibuhat, nag-share sila, bisag limited lang ang ilahang kaning resources or relief goods, nag-share sila ato sa church kaya mas kabangunan man to isang limited lang ilang pagkinahanglan. Kunya week later natingala sila kay naay mga unannounced or parang mga anonymous ka mga donor ba nga padala sa ilahan mga kanang relief goods, mga supplies nila, financial na tabang nga sobra pa sa ilahang i-share ato nga simbahan. So sa kaning story ato ma-learn nga ang Ginoo dili gid mo pasagad if kita po natin generous heart to share nga sa gamay lang dili man pud ni naglimit lang sa kwarta atong pwede ma-share, di ba? Ato ang time, ato ang prayer, ato ang kindness sa ilaha, di ba? Mga words of kanang encouragement kung pwede tang makahatang anak, wala lang naglimit sa kwarta atong pwede ma-share o makakat. Pero atong masabtan sa story nga isang ko naatay unlimited na atong resources, once na we share ang Ginoo muhatag gid siya. Di niya pasagdan ang iyang kaanakan labi na katuno nga maggihatag ni Jesus Christ. So usahay sa ato apod gustuhan no ang ato ang natay kahadlok, natay fear of lack, hadlok ba ta nga mawala, natay labi na kanang kung pamilyado ka, limited lang imong resources, say di na ka mo share, valid ba na siya ma-reason ko, di ba? Kay siyempre nago kay pamilya, pero kanang it takes kanang kuan ba kanang kabaguhan sa mong kinabuhi nga naatay hard to share bisag gamay lang sa uban. So, grabe na dili ang basta-basta ang tawag na sacrificial giving, bisag gamay na lang imo pero imo pa nimo nga share. So ang Ginoo mo panalangin gyud sa iyang mga kanakan. So sa ato ang teksto karon mo po ning nahitabo sa Philippian Church. Atong verse makita sa Philippians chapter 4 verses 14 to 19. So sa 10 to 13 nagisgot si Paul sa iyang contentment nga nung nakaingon siya sa 13 nga I can do all things through Christ who strengthens me. Tungod kay maako sa abundansya o sa kawalaton I am contented. So sa 14 kung basahon sa New Living Translation, ingon ang pulong sa Ginoo, even so you have done well to share with me in my present difficulty. As you know, you Philippians were the only ones who gave me financial help when I first brought you the good news and then traveled on from Macedonia. No other church did this. 16. Even when I was in Thessalonica, you sent help more than once. I don't say this because I want a gift from you. Rather, I want you to receive a reward for your kindness. At the moment, I have all I need, and more. I am generously supplied with the gifts you sent me with Epaphroditus. They are a sweet-smelling sacrifice that is acceptable and pleasing to God. And verse 19, and the same God who takes care of me will supply all your needs from His glorious riches, which have been given to us in Christ Jesus. Let us pray. Father, we thank you once again sa imong pagtapok sa ako aning sa aming residence. Ikaw mga
malayo sa pagtuban sa amo ang Ginoo, labi na sa pagpaminaw sa imong pulong, kahatag ka na mo wisdom nga amo kini masabtan sa simple nga pamaagi, and dabos pa ng Ginoo amo kang mailhan ang imong kinaiya diri sa imong pulong karon, o apply namo ang isay gusto nimo nga buhaton namo mo sa mga Ginoo amo ginasalig sa imong tanan in Jesus name. Amen. So sa ato ang teksto nga gibasa gayna, atong masabtan nga ang gusto sa Ginoo nga magkinabuhi ta with generous faith that will result to a generous giving. Ano ang gusto sa Ginoo nga atong buhaton, nga muhatag ta out of love, dili out of fear. Tungod kay kabalo ta nga ang Ginoo muati man gyud sa iyang mga katawhan. Kay usahay waya ang atong problema, muhatag ta tungod kay mahadlok ta nga tunglohon sa Ginoo, mahadlok ta nga mabalaan sa itong mga kauban simbahan nga dili ta gahatag, pero valid man ang reason, pero ang pinaka dapat gyud nato nga motivation is we give out of love. So ako nang explain unya sa itong mga points. So mag-share kog tulo ka butang diri nga atong mahibalaan how does God respond to the generosity of His people. Una, God acknowledges the heart of generosity. Verses 14 to 16. So si Paul, i-commend niya ang Philippian believers tungkol sa ilang consistent na support sa iyang ministry. Kung kaning Philippian church, kung imong tanawan ilang background, dili ni sila wealthy nga church. Pobre ni sila. Compared sa Corinthians, ang Corinthians ng God, kuan siya baka nang agihanan siya sa trade industry. So dato ang mga tao dira, mga negosyante, businessman. Pero ang kaning mga taga Philippian church, mga common people lang sila, mga farmers, mga workers sa or mga fishermen baka na or mga ordinaryo sila nga mga tao. They considered poor church. But nalipay si Paul ana siya walay lain simbahan nga gibuhat ani kundi kamulang. Nya wala mo nihatag more than kaysa lang kundi more than once repeatedly naga-sustain mo, naga-support mo sa ako. So ato makit-an diri nga ang generosity sa mga Philippian believers, they reflected their partnership in the gospel. Ni support sila sa labi na sa mission hon nga buluhaton ni Paul. Unang ilahang itabang sa iya ha. So atong mahibalaan diri nga ang Ginoo mag-acknowledge siya sa tanan nga mga act of generosity, especially done if done for His glory. So mag-acknowledge yun ang Ginoo ana. Murag kanang kuan ba ang parent bitaw pag naay himo o gihatag na gift ang iyang anak, labi na kung hinaguan niya. Ang thought bitaw behind sa iyang gift mo na yung mas malangti, dili ang cost o dili ang thought sa gihatag sa anak. Same way po, ang Ginoo mo value siya sa heart behind sa ato ang pag-give. So makita man sa Ginoo no ang ato ang intention sa ato ang paghatag. So ang gusto sa Ginoo nga mahitabuan ni nga let us support mission, especially God's mission kung katong mga servant niya faithfully. Tungod kay ang Ginoo walay buhat nato nga dili niya manotice, diha gyud ang i-acknowledge, especially if nagasupport ta sa mga mission nga buluhaton o sa mga nagalihok mga workers. Ikaduha nga ang saon ni God pag-respond sa mga generous people, God accounts every gift as worship. Verse 18, i-describe ni Paul ang ilang paghatag as a fragrant offering, sweet smelling offering, an acceptable and pleasing to God. Kung humot siya nga kanang offering, ang description ni Paul sa ilang paghatag. So ang kaning generosity, dili lang ni siya kanang act of kindness, but it is an act of worship. Kung sa itong paghatag, it is an act of worship. Katong Sunday school ba, nag-question ko sa young people ba,
Anong naaman tayo giving sa disco, no? Hindi pag-abot sa worship na napun tayo giving. Ako lang sila gikuan ba? Para gikuan ng question. Pero ako silang gingan nga. Kuan man nagud ka na siguro gina-practice ta ba? Kita samtang bata ba ta gina-practice ta nga muhatag. Para pagkadako sa ato, dili na bago na ato ba, dili bukat atong kamot sa paghatag. So, aling kaning ato ang paghatag kay dapat dili siya out of obligation, but it is an act of worship. Dapat mo na i-first nato hinumduman every time nga muhatag da, this is my worship to you, Lord. Dawatan ni as a kanang sweet smelling nga offering sa imuha. Kaya ang katuyuan gyud, pinaka-purpose gyud sa paghatag is worship. So, when we give, we are offering worship nga maka-please sa Ginoo. Mura bitaw katong si Mary bitaw, kanino mo ni Mary nga katong nagbubuog mahalon nga perfume sa tiil ni Jesus Christ. Mahal ka ito. And katong nga buhat niya na nahimot pag-ayo si Jesus ato. Kung wala siya na kuan ba kanang dili lang siya kanang act of kindness, but it is an act of worship. So, ang atong paghatag, ako balikon, dili siya dapat out of obligation. Kay naatay obligasyon. Dili na siya mo'y primary na to purpose. Ang atong paghatag is worship and our love for our God. Muna ato ang hinduman. Kaya ang ina-account na ni God as worship ang paghatag nato. Katulo, gusto sa Ginoo or ang usaon pag-respond ni God sa mga generous people is that God assures His provision to the generous. Na siya nag-assure siya ba na mag-provide siya sa mga manggihatagon. So si Paul nag-assure siya sa mga Philippian believers, nung siya sa verse 19, that my God will supply all your needs. So kaning nga promise is for those who gave sacrificially. Ingon siya ni kay kung inyong tanawon, di ba gi-comment niya ang mga Philippian church na bisag wala mo, wala lain church nga nagbuhat ani kamo lang. Kunya ang tabang ninyo dili ka usa lang, sige mo naghatag sa ako tungod ani, my God will supply all your needs. So God assures provision sa katong mga generous niya nga mga katawhan. So kung ikaw dili ka generous, wala lisod kayo nimo ni i-claim na promise. No? Kaya ang kasagaran mo sa mga promise sa Bible, kasagaran promise na gyud ay condition. Munang dili ka basta-basta mo claim o promise sa Bible. Kunya ang mga promise sa Bible na piuban diha nga for specific people lang gyud. So alam nato illustration sa mga nga usa ang promise dili tanang promise sa Bible pwede nimo i-claim. Example, si God nag-promise kang Sarah nga makaanak siya. Pwede pa na ako na i-claim ang lalaki mo ko. Kaya na ba? Doon na ay siya ang point na na specific people. Kunya usahay ang promise na specific condition. So kita ang ginapasabot na ko ani nga ang if generous ka, bisan og limited lang imong kanang resources. If nagahatag ka sacrificially, dili lang imong kwarta, bisan ang imong time, diba, imong talent, ginahatag nimo sa Ginoo sacrificially. Bisag limited lang imong time. Dili gyud ang Ginoo mo magkulang sa iyang pag-supply sa atong needs. So, ang supply sa Ginoo so atong tan-awon is not limited by our economy, but it is according to His riches in glory. So, ang provision ni Lord matches with His wealth. Maihap ba natong wealth ni God? Madili. Meaning, di po nato maihap ang provision ni Lord. Ang wealth ni God is unlimited. Meaning, ang provision ni Lord is unlimited. Especially to those who are generous. So, atong may balaan diri nga
God never lets a generous heart go empty. So, dili yun ma-empty ang mga tao nga generous. So when we katubit ang alumdom mo atong widow nga ipangayo ni Elijah ang ilahang last nga flour and oil. Diba, ni ko ang magito siya. Wala, duwa pa siya ba? Pero eventually, gihatag yun niya. Kasi nahita mo nga resulta. Wala gyud pahugsi sa Ginoo ang iyang jar. Ang iyang sudlanan. Wala gyud na nakurot. So, yung anak po ang Ginoo. Bisan og mao na lang ba? Ato ang kuan resources. Pero if ato ang heart ay generous, natay kinaiya ba nga sacrificial giving. So, ang Ginoo muhatag yun sa tuwa. Supply yun siya sa tuwa mga needs. So, it is an encouragement sa tuwa na to give sacrificially. Tungkol si God, nag-sacrifice po siya sa iyang only son para sa tuwa, para makaangkot sa kaluwasan. So, kita po, ato po i-practice ang sacrificial giving. Tungkol kay sama ni sa mga gusto sa Ginoo nga buhaton nato. So ang gusto sa Ginoo nga buhaton nato is to trust that as you give, God will faithfully provide what you truly need, no, physically, emotionally, and spiritually. Atong saligan niya ang Ginoo mo provide siya kaya limited ang iyang provision. So atong examine nato ang kinabuhi karon. Do we give only if it is convenient kung muhatag na bata if nata sa abundansya, or do we trust God enough to give even in times of need? Ato ang pag-give is kanang generous ba ni? Matawag ba nato ang atong pag-give generous giving, or basin we are giving out of obligation or out of fear? Dili na siya ang motivation ba, dili na out of love sa Ginoo, dili na out of worship. Dapat ato ang motivation out of love and worship sa Ginoo. Mo gini primary, secondary na lang ato ang motivation niya. Ano bitaw na-obligata, compulsion ba, compulsory nga paghatag. So dili na mo'y gusto sa Ginoo nga ato ang motibo sa pag-give. So if may mga panahon nga naatay kahadlok ng hatag o mahimutang selfish that kept us from being generous, so let us repent and atong dool sa Ginoo. Lord, tuluy ko nga maging generous ko sa akong heart. Tuluy ko, Lord, dili lang sa money, sa akong time sa imo, Lord, sa ako ang talent sa imo, Lord, maging generous ko sa ako ang mapakita na ko ang imong character na sacrificial. So, muna dapat atong prayer sa Ginoo. Kung dili nga na itong prayer, it is time and encouragement sa tuwa. Remember, our giving is not loss. It is an investment in eternity. Kay kanang knowing ba nga, Lord, muhatag ko ani pero nagtuo mo ko, Lord, niya dili ko nimo hutdan, dili ko nimo pasagdan. Kanang gud pagsalig, mo nagipangita sa Ginoo. Lord, ako ning i-share pero Lord, nagsalig ko sa inyo nga dili ko nimo pagutman. Naadjud kay i-provide ipadala nga tao or unsa man nga panalangin sa ako. So that is not a loss but it is an investment. So sa katapusan, no, ang Philippian church, they gave sacrificially, o ang Ginoo nag-assure gud sa ilaha nga mo-provide gud siya abundantly, no, abundant nga supply. Unta na akong prayer nga kita pud, we will give faithfully and mo resulta na ma-experience nato ang joy of God's promise that our God will supply all our needs according to His riches in glory by Christ Jesus. So muna yung pulong sa inyo. Ba tayo sharing or wala na? So ako ibalik sa leader.